Happy New Year mga pa-Jaffers! This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So bago po tayo mag-start sa pinakaunang video ng 2022, gusto ko lang po magpasalamat. This past year, 2021, talagang ang dami pong blessings na dumating at ang dami pong suporta at sa aming channel ni IMPAW, lalo pong nag-grow yung YouTube channel namin. So we are very thankful this year 2021 and hopefully sa 2022 more blessings to come, and sa inyo rin po sa mga manonood, more blessings to come sa ating lahat at sana less problems no, yung COVID mabawasan at hopefully maging mausbong itong taon nito. So dito po sa ating game ngayon, ito po yung isa sa pinakamaganda kong game sa 2021. Ito yung game ko versus I.M. Ricardo de Guzman sa Philippine National Championship. Siyempre, yung number 1 game ko pa rin is yung game ko versus GM Joey kung saan nakabawi tayo. Pero ito yung second best game sa 2021. Hopefully, ma-enjoy nyo po itong game na ito bilang start ng ating 2022. So ito nalaro sa round number 5 ng National Championship. Ako po yung white dito. Kalaban ko yung si I.M. Ricardo de Guzman, eventual second placer ng ating National Championship. So ito nag-start with Knight F3. And then pagka D5, nag D4, Knight F6, C4, and then E6. So ito pong opening, matra-transpose lang sa parang Catalan opening na palagi ko pong nilalaro sa online, no, sa light chess palagi ko nilalaro to. Ang dami kong games dito at very favorable yung score ko dito sa opening na ito. So pagka G3, Bishop E7, Bishop G2, castling, Queen C2, and then C6. Ayan, so ito na yung parang favorite setup ko, no, sa Catalan. So pagka castling, B6, B3, Bishop B7, double fianchetto. Doon po sa nanonood ng ating live stream, ang daming best ko na po nailaro to online. So Knight BD7, Knight C3, and then pagka Rook C8, E4, capture, Knight E4, and then dito nag C5. So usually kasi ang ginagawa dito, kumakain sa E4, no, ganyan. Tapos pagka Queen C2, pwedeng mag Queen C7, Rook E8, tapos, kadalasan, nakakuha ko ng advantage Kasi pagka pasok ng dalawang rook sa open file, tapos meron akong knight e5 ideas, medyo iipitin ko ng iipitin yung black dito, no? So, dito, merong bagong tira, nag c5 kagad. So, kagad na atake itong knight. And then, pagka-capture ko dito, ang ginawa niya is bishop takes f6. So, medyo kakaiba ng konti. So, dito po kung makikita nyo po oras, unfortunately hindi. Talagang medyo mabilis pa yung tira ko, no? Kasi gamay na gamay ko pa yung opening. Siya kumagamit na kagad ng oras. So dito, nag-knight G5 ako. Ayan. So sa pull ang H7. And kapag kinaya ng knight, B10 ang bishop sa B7. So ang mangyayari, makukuha ko ang bishop pair. So right out of the opening, talagang lamang kagad ako. Sabi ko, baka umistraight ako doon po sa previous 2 rounds, nanalo ko back-to-back wins. Ito yung next round, baka straight mag-momentum ako bigla. So dito, pagka Bishop takes B7, nag-Rook C7, Bishop E4. Ayan, so matras ako dyan. So ngayon, iniisip ko, parang ito yung naging inaccuracy, no? Pero sabi ng engine, okay lang naman. Pero base dun sa nangyari sa laro, parang slight inaccuracy kasi ang ine-expect ko sa pull itong H7 pawn, mag-G6 lang, no? Para very solid siya, pero meron siyang weaknesses. Ayan, so dito maganda, mag-D5 ako dyan. Tapos open ng bishop, open ng rook, talagang lalamang yung puti. Kaso, itong hindi ko na-expect yung F5. Ayan, binira yung bishop ko dito. Akala ko kasi magiging weak lang itong E6 pawn. Sabi ko, okay lang yan. Expected natin yan. Bishop G2. And then paka CD4, Bishop D4. Ang analysis ko dyan, mag-E5. Atras ako, mag-E4. And then Rook AD1, control ko ang open file. With the idea of Rook D5. Tapos, magpapatong-patong sa D file. So sabi ko, okay to. Kaso nag-Bishop F6.
Ayan, so pagka bishop f6, rook a d1, kain, pagka e5, rook d6, and then e4. So around the same lang ang kinalabasan, no? So control ko pa rin ng open file, kaso ito kasi ang masakit, medyo na babarahan yung bishop, no? So maganda talaga, binalik ko na lang sa G2, inatras ko na lang. Kung ibabalik natin, no, imbis na bishop e4, dito, imbis na bishop e4, bishop g2 na lang ang mas maganda. Para hindi siya magkaroon ng counterplay. So, pag kumain siya dyan, at least bishop pair ako, tapos hawak ko yung long diagonal. Ayan, tapos wala pa siyang aggressive play sa f5, e5, e4. So, kaso, anong nangyari nga, nag-bishop e4. At dito, control ko yung open file, yun nga, nabarahan. So, dito, nag-queen d2, queen e7, and then, naisipan ko kailangan ng i-break itong e4 pawn para ma-open ulit yung bishop. So, nag-f3, knight f6, kain, and then bishop h3. Ayan. So, dito medyo nag-isip ako ng mahaba-haba. Talagang kinalculate ko lahat ng pwedeng mangyari pagka e3 and then e2. Ayan. Kasi dito, kapag nakapag-rook e6 na yan, malamang tatamaan na tong e4 pawn. So, sabi ko, medyo lumalamang na ako dito. Kumpiyansa na ako. And, nag-isip po siya ng around 20 minutes. So, from 49 minutes, naging 26 minutes na lang siya. Nag-e3. So, inisip ko, grabe, pag nag-e3 yan, parang babaksak yan Kasi pag queen d4, with the idea of rook e6, no? Babaksak na yung pawn. So, nag-e2, rook e1, and then knight e4. Ayan, so syempre ito, malayo pa lang ho, nakita ko na itong posisyon na to. Pagka knight e4, parang wala namang gagawin. Kasi meron lang ako rook e6, at ito po yung mga calculation ko, ipapakita ko lang calculation ko. Pagka rook e6 dito, huli itong dalawa, although blunder pala yan, at ayan po nangyari, mag-queen f7. Ayan, kaso may rook e4, walang queen f1, huli dito. Marami akong bantay, no? Pagka queen niya dyan, marami nakabantay. So sabi ko, hindi pwede to, no? Kaso, biglang pagkatira ng knight e4, may nakita kong idea medyo malalim. So, pagka knight e4, pagka rook e6, bigla akong nakita yung knight g5 na idea. Ayan. So, yan. Pagka knight g5, isa-sacrifice ang queen para merong fork. So, na triple fork po tayo. Take note, hindi pwede dito kasi makakain yung rook, no? At pagka ganun mo, merong checkmate. Pakakain mo dyan, mati ka bigla. So, force ka ngayon mag king h1, and then meron siyang napakalakas na rook e7. Ayan, so iniisip ko yan during the game. Talagang kumain po ko ng oras. Alam ko 30 minutes mahigit ang in-spend ko para masolusyonan itong problemang ito. Kasi kapag nag queen d5 ka, sisimplihan ka lang ng king h8 Ayan. So, once again, ito, sa pool na naman, at hindi po ma-stop yung pag-queen. So, pag kumain-kain, mamamati ka na ho dyan. Ayan. So, pagka nag-queen f2 ka naman dyan, merong kain, and then rook d8. Yan naman ang problema ko ngayon. So, merong sasapulin dito sa d1, wala na namang counterplay dyan. So, talagang inisipan ko ho ng mahaba yan. Ang nakita ko nga tira, pagkakain, check, king h1, rook e7, ang good move ko is bishop e6. Ayan, so nung nakita ko yung bishop e6, grabe ho ang lakas niyan, tuwan-tuwa ako nung nakita ko yan. Kasi pagkakain, meron na ngayong queen d5. Ayan, so mapipin yung rook at saka king, hindi niya kayo makain dito kasi merong check, and then babaksak yung e2. Ayan. Kapag umiwas lang ang king, meron namang queen f2. Nakapin na ngayon yung rook. At pag kumain, may kain palagi sa e2. So sabi ko, grabe, nakita ko pa yun. Good move, I am gem. Ayan. So medyo naging kumpiyansa ako. Pagka rook
E6, akala ko ang gagawin is knight G5. Yun pala, ang gagawin niya is queen B4. Ito po, ang napakasimple, hindi ko nakita. Biglang tinamaan yung rook sa E1. So, kung ibalik lang natin isa, ang best move na pala, ang only chance is mag C5. Ayan. Ito, napakalalim na ito. Kasi pagka kumain dyan, meron ngayong queen C4 check, wala na yung mga queen B4 ideas. So, pag king H8, rook E6 na ngayon. Ayan po. Kaso, hindi ko nga nakita yung queen B4, kaya hindi ko makikita yung C5. No? So, nag-rook E6, queen B4, and then ngayon, na-persa na, since sa pool itong rook sa E1, pagkakain, merong fork sa G5. So, ang ending, kahit nag-isip ako ng sobrang haba, blunder pa rin yung tinira ko, no? So, nag-queen E3, at pag kumain kasi dito, may chance pa makukulong yung knight sa H3. Kaso nga, ang mangyayari, kinain dito sa E6. And then, pagkakain, king H8, bishop D5, nag-queen C5, kain, ang ending, quality down and 1 pawn down ako. So dito medyo nakanganib na ako kasi 24 minutes pa yung kalaban. Ako nasa 5 minutes na lang. So dito medyo nag-blitz na ako. No? So king G2, nag G6, G4, king G7, and then G5. So tira-tira na lang. At dito 46 seconds na lang. Talagang wala nang time mag-isip. Yung kalaban ko 25 minutes. So kahit senior na po itong kalaban ko, ang bilis pa rin tumira. So actually siya po yung national senior champion natin. So nag H6, kain, and then rook E6. Ayan. So king G7, nag rook E2. So talaga wala na kasing ideas. Kung ano lang na makita ko sa board, yung nakuha kagad yung tinitira ko sa nag rook F6, rook E3, king F8, bishop F3, rook D6, bishop D5, and then pag rook E7, check, king G7, rook F2, rook F6. So kung mapapansin natin, unti-unti na pong nakokontrol ng mga rook yung open files. No? So syempre, hindi ko pwedeng kainin. Matatalo na po sa endgame. So tatamaan kasi itong tatlong pawn sa gilid. So persado po dito, mag-rook B2 lang. Rook E5, threatening checkmate. So na-persa mag-H4. And then G5, king G3, king G6, and then rook G2. Ayan, so banda dito, naisip ko po yung fortress kung saan kapag meron kang bishop na puti, ang fortress, kahit lamang pa siya ng pawn at saka quality, basta rook pawn po yan, kailangan lang nandun ka sa kulay ng bishop, no? So sabi ko, grabe, sobrang malas ko talaga ngayon, kasi nandito yung king, dito malapit. Wrong color po yung bishop. Kailangan nandito yung parang pwede mong takpan yung king. Kasi yung king sa gilid magtatago. Tapos yung bishop, i-cover yung king. So makikita nyo po yan mangyayari. So sa unang tingin, hinahanap po yung fortress na kanya. Hindi ko makita kasi medyo malayo. Wrong color dito. Ayan. So dito na king H6, kumain sa G5, rook G5 check, king H2, rook G2, king G2, and then king G5. So talagang very, very precise din po siya sa pag-convert, no? At actually, hahawakan niya na sana yung rook. Magro-rook A6 na dapat siya eh. Kakainin niya na to eh. Almost hawakan niya na talaga. Kaso, may king F3, pagkakain, king F4. So magkakaroon ng counter, kakainin ko ditong C5, magkakagulo ng konti. So, nahanap niya pa yung very precise king G5 muna. Hindi makatawid ang king. So, nakasave siya ng 1 tempo. So, pag rook A6, pa king F3 ko, hindi muna kumain. Kasi may king E4. So, nag king F5 muna. King E3, and then pakain. King D3, king E5, king C3, and then nag rook H2. Ayan. So, dito talagang tagilid na po ito. Kasi papasok na dapat yung king niya dito eh, no? Ayan na yung very simple idea dyan. So halimbawa bishop B7, pwede na kasing chumek. Tapos king D4, once again paggalaw ng bishop, check na naman. And then dito na ho, tatamaan na. So sugsuwang ang aabutin yan.
So kahit gumanyan ka, may pawn move and sugswang ang B3. So napakasimple na lang ang kailangan gawin, mananalo na yung kalaro ko, no? Kaso, meron pa siyang nakitang kakaibang idea. Nag-king D6 muna. So hindi ko alam bakit. I can only assume na ang gusto niyang idea, dito siya dadaan. Ayan. Maganda rin yung idea niya, no? Kasi hindi ko naman basta-bastang may stop yan. Tapos sa pagka-check dyan, sa pull dito, huli ang B3 pawn. So napakagandang idea. Kaso pagka Bishop C8, King C7, and Bishop E6, meron na rin akong idea. Kapag nag-King B6 siya, ipapalit ko yung pawn. Kaya kailangan nandito yung rook nandito yung bishop para kontrolado yung rook sa H3. Ayan. So nag-rook H6. And then Bishop F5. Dito pa rin ang bishop para kontrolado yung H3 square. Rook H5. Bishop E6. And then pagka Rook E5. Bishop D5. Rook G5. Dito, naka King B2. Ayan. So nakapunta dito sa gilid. Kapag pumasok yung king niya dyan, aabangan ko ngayon sa A3. So hindi siya basta-bastang makakapasok. Nakabantay na yan dyan. So bishop move naman. Kaya dito, ng king D6 siya. So dito naman siya dadaan ulit. Kaso pagka king A3, meron na naman akong ideyang B4. Ipapalit ko yung pawn sa B4. So yan, dito na po yung last chance niya para manalo. Kailangan stop niya yung B4 idea. So with the rook G3, maganda pa rin sana yung posisyon. Papasok ang king, eventually mananalo. Kaso nag rook G1, ngayon nakapag B4. Ayan. And then kain, rook B1 check, king A3, king C5. Mapapansin natin, ito na po yung inaabangan ko. Kahit lamang siya ng pawn and quality. As long as nandito tayo sa tamang square, kung saan mablablock ng bishop, tapos yung king magtatago sa A1, ang tawag po dito, theoretical draw to eh. So, book draw po ito. Kailangan lang, alam mo kung paano gagawin. So, nag king A2, rook B6, king A3, king D4, king A4, tira-tira lang muna, bishop F7, rook A1 check, king B3, and then dito nag A5. Ayan. So, pagka bishop E6, ngayon nag A4. So, ang kailangan kasi, number 1 rule dyan, kailangan nasa 4th rank na po yung pawn. So, kapag nasa 5th rank, may panalo pa rin yung black, although medyo mahirap hanapin, no? So, dito, pagka A4 check, book draw na po ito. Ang kailangan ko na lang gawin is ipakain itong C4 pawn. So, pagka king B2, rook E1, so threat ito, bishop F7, rook E3, at nakapag C5 na. So, napunta na po sa theoretical draw. So, pagkakain niya dyan, bishop G8, king B4, bishop F7, rook F3, bishop E6, check, king B1, and then pa king A3, ito po yung magiging key move. Pagka rook B2 check, kailangan ang punta ng king ay sa C1. Ayan, ang book draw dyan, yung bishop nakakontrol dito, yung king magkocontrol sa B2. So, hindi basta-basta makapasok yung king ng black. So, halimbawa kasi mag-king A1 ka, talo na po kagad. So, merong rook G2 sa pulang bishop, force mag-bishop H7, and then king B3. Ayan. So, bigla niyang maipupush yung passed pawn at magko-collapse yung depensa ng puti. So, pagka bishop E4, check, and then rook D2, pagka king A1, A3, hindi na mabubuo yung fortress. So, pagka bishop F5, A2, check, king A3, and tatamaan ng mate sa D1. Ayan. So, kaya kailangan po sa C1 ang punta ng king para walang mate. So, dito, tumira pa siya ng konti. Pero talagang alam ko na ito, book draw, na kailangan ko na lang mag-ingat. So, king B2, once again, pumasok ulit sa A3, yung king natin, punta ulit sa C1. So, hindi siya makaka-improve ng position dyan. Kailangan niya na ngayon i-push yung pawn. So, ayan na, pinush niya yung pass pawn.
nag A3 check. So ngayon sa A2 naman ang daan. At dito marami pang tira, kaso hindi kasi talaga makalapit yung king. Ang lakas nung depensa nung bishop, no? So king C3. At makikita natin talaga nagpipilit siya at umabot ng 100 plus moves. Ayan. So talaga hindi niya maipush yung pawn, hindi niya mapaalis yung king. So eventually sinacrifice niya na yung pawn sa A2 and ayan na po. Napunta tayo sa book draw na pagka may bishop na nakaharang, yung king hindi mapapalis. So dito napakahaba nung game namin. Umabot pa ng 50 moves, talagang nagpipilit pa siya. So abot natin. Talagang ikot-ikot lang. So kahit ano pong move ng white dito, as long as maiwasan lang yung mga mate in one na ganyan. So yan, mate in one po yan. Kailangan makita nyo yung mga simpleng threats. Pagka naiwasan lahat ng mate in one, hindi naman po siya mamamate. So dito, umabot kami ng 158 moves. Ayan, so ito po yung naging longest game ko ever sa buong buhay ko. Parang 5 hours and 30 minutes kami. Although meron akong game na umabot ng 6 hours, mas maiksi yun ng konti. So dito pa king h8, rook d8. Actually may isa pang kwento. Ayaw ko na sana talagang itabla, no? Kasi offer ako ng draw sa kanya, ayaw niya. So umabot na kami ng 50 moves. Gusto ko pa sana laruin, no? Papahabain ko, try ko pa abutin ng 200. Kaso dito sa portion na to, bigla akong inabot ng kaba kasi sa sobrang pagod na ho, ang haba na ho nung game, ang hahawakan ko na sana yung bishop. So pag hinawakan ko kasi yung bishop, halimbawa mag bishop b3 ang gagawin ko sana eh. Bishop b3 dito, no? Instead of king h8, bishop b3, bigla pa akong mamimate in one. Ayan ho, sa sobrang pagod, sa sobrang gutom, buti na lang na ingatan ko pa rin. So pa king h8 dito, nag-claim na po ako ng draw. And after 158 moves, na-save ko yung laro. So talagang ito yung isa sa mga game na sobrang clutch, talaga losing position. And buti na lang alam ko yung theoretical endgame, yung book draw, at na-save ko yung laro. So talagang isa to sa mga very very memorable games ko sa 2021. So hopefully na-enjoy nyo itong game na to. Sana po meron kayong natutunan. At kung meron kayong natutunan, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, this is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.